Kayo? Kakain. Ito nga. Ang hirap ng take. Ay, yan. Ah, Papayag. Napasasay ko. Yan. ito nga. Kapag ikinasal ka na sa anak ko, dito ka natitira sa amin. Wala kang permanenteng tirahan ngayon. Wala kang magulang. Kakain ka sa amin. At hindi ka na magpapalipat-lipat. Ang ganda, di ba? Inutusan ako ng aking guro na bumaba ng bundok para magsanay. Talagang kailangan ko ng matutuluyan. At ang ganda-ganda pa niya. And mukhang hindi naman lugi ang pakikipag-asawa. Siya, susundin ko ang payo ninyo, Lolo. Xiao Yunlan, binabalaan kita. Ang kasal na ito, pinilit lang ako ng tatay ko. Huwag kang mag-isip ng masama. Mag-asawa lang kami sa pangalan. Magkahiwalay ang tulugan. Hindi kami makikialam sa isa't isa. Mag-isip ng masama? Tulad ng ano? Huwag kang magkunwaring tanga. Sasabihin ko sa'yo, wala kaming pera para buhayin ka. Huwag kang umasa na libre lang ang lahat. Ay naku, Gusto ko lang ng matutuluyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang mga gamit mo. Hindi rin ako makikialam sa buhay mo. Pamilyar ang peklat na ito. Parang nakita ko na ito dati. Xiao Yunlan, anong ginagawa mo? Ako ang nagligtas sa iyo, ah. Hindi ka man lang nagpasalamat sa akin. Pinagbibintangan mo pa ako rito. Nagpapanggap ka pa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Oy, tulungan mo akong maghanap ng impormasyon tungkol sa isang tao. Pangalan niya ay Xiao Yunlan. Kakababa lang mula sa bundok. Walang magulang. Gusto ko ang kumpletong impormasyon tungkol sa kanya. Mas detalyado, mas mabuti. Manong?
Hoy, anong manong-manong? Tatawagin mo akong Itay. Si, Itay. Mayroon ka bang maire-rekomendang lugar para magtrabaho ako? Bilang isang lalaki, hindi naman ako pwedeng pabigat lang talaga, di ba? Kaya ko ang kahit anong trabaho. Magwalis, maglinis, kahit ano. Hindi malinaw ang pinagmulan ng taong ito. Paano kung may iba siyang balak sa pagligtas sa tatay ko? Mabuti pa nga, ilagay na lang natin siya sa ilalim ng ating mga mata para bantayan. Kapag nagpakita siya ng tunay niyang mukha, ihiwalay ko na agad siya. Sakto, ang aming Chingfeng Clinic ay kailangan ng tagapagwalis. Pumunta ka na roon. Wala ka namang tutol, di ba? Trabahong inayos ng asawa ko. Sobrang nagpapasalamat pa nga ako. Halika na. Zhao. Dapat tahimik sa loob ng klinik. Naiintindihan mo? Hoy, kanina, sa'yo ba sila kumakaway? Paano naman yon? Hindi naman ako ang direktor dito. Bakit ka bumabati sa akin? Siya talaga. Ganun pala. Oo nga pala. Mula ngayon, dito sa klinika, hindi dapat malaman ang relasyon natin. Naiintindihan mo? May trabaho rin akong aasikasuhin. Pumunta ka na sa bodega at magpalit ka ng damit. Tapos, simulan mo na ang trabaho mo. Huwag kang magtatamad-tamad ha. Kasalanan ng master ko. Pinagbawalan niyang ilantad ang tunay kong pagkatao. Kung malaman ng mga junior ko na ang direktang estudyante ng punong guro ay nagtatrabaho sa maliit na klinikang ito bilang tagalinis, hindi ko alam kung paano ako pagtatawanan. Hindi ko rin alam. Kung nasaan na ang aking napagkasunduang kasintahan, ngayong kasal na ako, kailangan ko pa rin siyang hanapin para mapawalang bisa ang kasunduan sa lalong madaling panahon. Huwag ko sanang sayangin ang kanyang panahon. Ang langis ng buto ng abaka ang pinakamantika. Dapat ilagay sa bote ng salamin. Fooling. Ito hindi ba dapat ilagay sa paso na may butas? Para mas madali? Ano ba ang nangyayari sa mga taong ito? Marunong ka pala. Kung hindi mo sasabihin, akala mo talaga... Alam mo pala yan Kung hindi mo alam, akala mo talaga doktor ka ng tradisyonal na medisina. Ikaw pala. Nagkukwento lang ako ng basta. Hula lang. Lumaki ako sa bundok. Nakapitas na ako ng maraming halamang gamot. Komentaryo lang ng walang basihan. Huwag mo nang pansinin. Wala lang. Kung hindi mo ito nakasanayan, hindi mo talaga malalaman na kailangang iayon sa epekto at katangian ng halamang gamot. Asawa mo ako sa pangalan lang. Ganito ka maghinala sa akin. Hindi ba't nakakasakit ng damdamin? Huwag mong banggitin sa akin ang salitang asawa. Ang klinika ay hindi lugar para maglandian. Ngayon na, maglinis ka. Kapag nahuli kitang nagtatamad-tamad dito, sisiguraduhin kong kakaltasan ka ng suweldo ng direktor. Guro. Nauunawaan ninyo siguro. Hindi ko inilantad ang pagkakakilanlan ko bilang estudyante ng Tianyan Sec. Boss Zhao, Oo nga pala, Tito Lee. Mula ngayon sa klinika, ako ay isang ordinaryong tagalinis lang. Huwag mo na akong tawaging Boss Chow. Ikaw ang direktor ng klinika. Naiintindihan mo ba? huwag kayong mag-alala, Boss Chow. Ang inyong mga utos, ipapaabot ko sa mga estudyante at iba pang doktor. Hindi talaga namin ilalantad ang inyong pagkakakilanlan. Kayong mga kabataan, iba ang trip. Dahil sa pagtatago ng pagkakakilanlan, ganitong sira-sirang lugar ang hinanap mo. Mas maliit pa ito kaysa sa banyo natin. Ay pa, pinaghirapan mo. Ginagawa ko lang ito para subukan siya. Isipin mo na lang,
Pag-alala sa hirap para pahalagahan ng ginhawa. Ang laki pala ng bahay na ito. Gusto ko ito. Ah? Anong klaseng sira-sirang lugar ang tinitirhan mo dati? Hindi naman masyadong sira. Pero may tumutulo pa minsan-minsan. At may mga bitak sa sahig. Yung mga bahay sa Tianyan-sek, ginibag-iba ko na. Parang pinagkakabit-kabit na lang. Ang hirap pala. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang batang si Yunlan, tiyak na walang masamang hangarin. Hindi naman ako ganoon kahira. Basta ako, nakakakain at may damit, masaya na ako. Anak, ngayon, sumosobra ka na. Ang tao, mukha lang ang nakikita, di ang puso. Isipin mo, yung mga lalaking lumalapit sa akin noon, sino ba ang hindi naghahangad sa yaman ng pamilya Zhao? Sa madaling salita, kailangan kong suriin siya ng mabuti. Ikaw ang matulog sa kama, ako sa sahig. Mahimbing akong natutulog. Hindi kita gagambalain. Mabuti na lang at tapat ka. Ikaw, anong ginagawa mo? Kasal na tayo. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Huwag kang humawak sa akin. Kung ganyan ka pa, ako. Pupunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Huwag kang magkamali. Anong tinitingnan mo? Umalis ka. Sipo. Talagang nawawala ang ulo ko. Halos naakit ako ng loko-lokong ito. Hoy, Assistant Wang, ano ang problema? Proyekto, i-report mo na lang sa akin sa telepono. Ipadala ang pinakabagong datos ng proyekto sa pamamagitan ng email. Ipadala sa aking telepono. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na may kausap ako sa telepono? Nanggugulo ka pa? Parang narinig ko kanina. Tungkol sa datos ng kumpanya o ano. Iyon ay datos ng herbal clinic. Ito ang ipinagagawa sa akin ng direktor. Ang tulad mong taong galing sa bundok ay hindi makakaintindi. Oo nga pala, ito ay espesyal kong ginagamit na gamot sa mga pilay at pasa. Talagang mabisa ito. Gusto mong subukan? Hindi na. Wala naman akong sugat. Para saan pa? Hoy, anong ginagawa mo? Kagabi, nasaktan ka nung nahulog, di ba? Tingnan mo, ayos na. Totoo nga. Ang ointment mo ay napakalakas pala ng bisa. Dati sa bundok, hilig kong galawin ang mga maliliit na bagay na ito. Kung gusto mo ito, ibibigay ko na lang sa'yo lahat. Hindi ko ito kukunin ng walang bayad. Huwag kang mag-alala. Tiyak na bibigyan kita ng makatuwirang presyo. Hindi na kailangan. Assistant Wang, ang ipinapaimbestiga ko ay nalaman mo na ba? Paano nangyaring si Xiao Yunlan ay walang mahanap na kahit anong impormasyon? Sige, alam ko na. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. Kung mayroong anumang clue, sabihin mo agad sa akin. Opo, Amo Chow. Ang paligsahan ng mga herbal clinic na gaganap tuwing 5 taon ay magsisimula sa loob ng 3 araw. Ang venue ay sa Qingfeng Herbal Clinic. Ang magwawagi sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa pinakamalaking kumpanya ng gamot sa Timog. Ito para sa ating Zhao clan ay isang malaking oportunidad. Alam ko na. Ito ano to? Ang daming tao. Mahirap magwalis mamaya. Magiging abala talaga. Paligsahan ng Medical Grand Festival. Mga tao mula sa lahat ng klinika sa lungsod ay narito na. Kung wala kang ginagawa, umalis ka na at magtago sa bodega. Huwag kang magpahiya sa akin dito. Hoy, hindi pwede yun. Ganito kalaking okasyon, dapat tulungan kita para magmukhang presentable, di ba? Tingnan mo ang mga halamang gamot. Marami sa mga yan hindi ko pa nakikita sa bundok. Sakto, para lumawak ang kaalaman ko. At saka, sakaling may mangahas na mang-api sa'yo, ako, bilang asawa mo sa ngalan lang, makakatulong pa rin sa'yo, di ba? Magmukhang presentable? Kajen? Kung wala kang ginagawa,
Umalis ka na ngayon din, huwag kang magpahiya sa akin dito. At makagulo pa. Yaw. Ang aming Xingfeng Clinic bilang host ng paligsahan, dapat ay bantayan ninyo itong mabuti. Sa ganitong paligsahan, may peke pa ring halamang gamot? Talaga namang, Anong tinitingnan mo? Di ba't kumuha ka na ng walis at linisin mo agad ang lugar ng paligsahan? Ziga. Zhao Ying, ang inyong Qingfeng Clinic ngayon, kahit ang mga utility man ay hindi na mabuo, nagdala pa kayo ng isang batang lalaki para punan ng bilang. Matagal ko nang sinabi, kung papayag ka lang na maging tayo, matutulungan ko ang Qingfeng Clinic na maging ang pinakamalaking klinika sa buong Spring City. Oy, kuya, ang yabang mo. Baka mabasag ang dila mo. Isa pa. Ako ang kinuha ni Xiao Ying. Bantay ng mga halamang gamot. Ang trabaho ko ay bantayan ang mga halamang gamot na ito. May problema ba o wala? Halimbawa, yung peking ginseng sa likod mo. Kung gagamitin sa paligsahan, baka masira ang reputasyon ng Tongbao Medical Hall. Anong sinasabi mo? Isa akong senior na doktor. Ang mga ginseng na ito, ako mismo ang pumili. Paano magkakamali? Halimbawa yung honeysuckle. Madilim ang kulay ng pollen. Malinaw na noong pinatuyo. Sobrang init ang apoy. Kaya naman, nawala ang sustansya nito. Kumpara sa Qingfeng Medical Hall na pinatuyo sa likod bahay, napakalayo ng pagkakaiba. Hinay ka lang. Magkita na lang tayo sa paligsahan. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Hindi mo ba sinabi sa akin? Nakilala mo lang ang mga ligaw na halamang gamot sa bundok? Ngayon, paano mo? Alam pa ang proseso ng pagpapatuyo? Ako? Dati kong pinatuyo ang mga balat ng hayop para sa mga mangangaso. Pag matagal na pinatuyo, nagkakaputol-putol ang balat. Hindi ba pareho lang ang prinsipyo? Parang dumadami. Ang mga kahina-hinalang bagay sa taong ito. Ang ika-16 na Medical Hall Grand Competition ay magsisimula na. Ang unang grupo, mangyaring umakyat sa entablado, Qingfeng Medical Hall at Tongbao Medical Hall. Tol, hamonin mo kaya ako? Huwag kang magtago palagi sa likod ng babae at maging duwag. Hindi pwede. Isa lang siyang bagong tauhan sa aming Qingfeng Clinic. Ang ginagawa mo, sobrang pang-aapi naman yan. Sige, paligsahan tayo. Pero kung ano ang paligsahan, ako ang magdedesisyon. Tayo? Hindi paggawa ng gamot ang pagtatalunan, hindi rin pagsusuri ng pulso. Ang pagtatalunan natin ay pagkilala sa mga halamang gamot. Walang problema. Magtiwala ka sa akin. Guro, may nanghamak sa mga estudyante ng Tianyan. Kailangan nating ibalik ang dangal natin. Kayo pong matanda, huwag ninyo akong sisihin kung mabubunyag ang tunay kong pagkatao. Pagkilala sa halamang gamot? 20 taon na akong nagtitinda ng mga halamang gamot. Matatakot ba ako sa isang batang tulad mo? Siya, simple lang. Pipili tayo ng ilang halamang gamot. Sasabihin natin kung saan galing at kung tunay o peke. Kung may isang maliman lang, ay talo na. Ano sa tingin mo? Patas ang paraan ng paligsahan, sumang-ayon na tayo. Ang ginseng na ito, tunay ba o peke? Peke? Ang wild ginseng mula sa Changbai Mountain, dapat ay may 3 bahagi ang rhizome. Ito ay pinagdugtong-dugtong na cultivated ginseng. May pandikit sa ibabaw. Peke ito. Ito? Peke, ginamit dito ang maliit na ping bay mo bilang pamalit. Ang tunay na chuan bay mo dapat ay hugis buwan sa dibdib. Ang mga dahon ng sibuyas nito ay patag. At saka, mapait ang lasa. Hindi ba tagalinis lang ito? Paano niya nalaman ang mga ito? Baka galing ito sa Qingfeng Clinic at sinadya nilang ipasubok sa akin? Hindi pwede. Hindi ako papayag na hamakin ng batang ito. Doc, sabihin mo, saan galing ang huwangki na ito? May problema ba ito? Galing sa Hilaga. Walang problema. Mali. Northwest huwangki ito. Ang pinakamalaking problema, may uod ito. Nabubulok na. May naglagay ng abo ng halaman para takpan ito. Kapag ibinabad ito sa tubig, magtatae ang iinom. Mga tao mula sa Tongbao Medical Hall,
Hindi pa nga nakikilala ang magandang gamot sa masama. Ano pa ang hinahanap ninyo rito? Ikaw? Sino ka talaga? Ako. Ako lang ang isang tagapaglinis sa Qingfeng Medical Hall. Isang tagapaglinis lang. Pero noong mga nakaraang taon, nakasama ko ang isang matandang manggagamot at natuto ng ilang taon tungkol sa mga halamang gamot. Ang puso ko, ang bilis ng tibok. Unang round, pagkilala sa gamot, Qingfeng Medical Hall, si Xiao Yunlan ang nanalo. Ikaw, swerte lang yan. Huwag kang magyabang. Jiaoying, huwag mong isiping sa maliit na trick na ito ay maloloko mo ako. Sa pagkakataong ito, swerte lang kayo. Pero hindi kayo mananalo sa amin. Ano ba talaga ang nangyari? Si Fang Tianyo, siya ang pangunahing manggagamot ng Tongbao Medical Hall. Madali mo lang siyang tinalo? Talaga bang natutunan ko yan sa matandang manggagamot noon? Kung natalo si Fang Tianyu, Ang dali mo siyang tinalo. talaga nga, yan ba ang natutunan mo sa matandang manggagamot noon? Kaya natalo si Fang Tianyu. Ibig sabihin lang, hindi siya ganap na natuto. Ang pangalawang round ay pagsubok sa paggawa ng gamot. Pakiusap, magpadala ng manlalaro ang bawat klinika. Paggawa ng gamot, medyo marunong din ako. Baka ako na lang ang sumali. Hindi pwede. Huwag kang magulo. Pagsusubok sa paggawa ng gamot. Pero sinusuri ang proseso ng paghahanda at ang paghahalo. Ay nako, sa mga nakaraang taon, nagagamot ang mga sugat ng mga mangangaso at naghanda rin ako ng ilang mga halamang gamot. At saka, tingnan mo, nanalo ako sa pagkilala ng gamot kanina. Paggawa ng gamot, tiyak na walang problema. Sina? Kaya sumali ka na. Pero, kung matatalo ka, pupunta ka sa bodega, maglilinis ng isang buwan. Garantisadong matatapos ang trabaho. Xiao Yunlan, kaya hayaan mo akong makita kung ano talaga ang dami ng sorpresa na maibibigay mo sa akin. Ang paggawa ng gamot ay hindi lang salita. Kailangan ng tunay na gawa. Itong batang ito, Pangalawang round, paggawa ng gamot. Ang paksa ay astragalus na pinatamis ng pulot. Kailangan pantay-pantay ang kulay. Malinamnam ang lasa ng pulot. Buong-buo ang bisa ng gamot. Isang sandali lamang. Magsimula na. Xiao Yunlan, huwag mo akong biguin. Hoy, bata. Astragalus na pinatamis ng pulot? Bakit may hinalo kang iba? Dr. Zhao, bumubula na ang pulot mo. Bantayan mo ang apoy. Tapos na ang oras. Ang galing ng paggawa nito. Ang bango ng pulot, hindi natatakpan ang amoy ng gamot. Malambot sa bibig. Maganda. Nasunog ang pulot nito. Lubhang nabawasan ang bisa. Pwede pang makasakit sa tiyan. Ikaw? Lumabag ka sa patakaran kanina. May dinagdag kang ibang bagay. Hindi ito dapat bilangin. Ang pulbos ng licorice na ito ay pantulong na sangkap, pwedeng pagkain at gamot. At sa mga patakaran ng paligsahan, wala namang sinabing. Hindi pwedeng magdagdag ng iba. Totoo. Hindi ito paglabag. Pangalawang round ng kompetisyon. Qingfeng Medical Hall, si Xiao Yunlan ang nanalo. Ang galing ng batang ito. Arko, loko ka. Nagpahiya ka sa akin ng ganito? Maghintay ka? Hindi kita patatahimikin. Ano sa palagay mo? Hindi kita binigo, di ba? Ang parusa ng pagwawalis ng isang buwan. Pwede bang kaltasin na? Magaling ka talaga. Pero, yang pulbos ng licorice mo, sang galing iyon. Tuwing umaga, habang nagwawalis sa likod bahay,
Nakikita ko yung pinatutuyo mong licorice, kaya giniling ko ng kaunti. Naisip ko, baka sakaling magamit. Xiao Yunlan. Ang galing mo, isa kang bihirang talento. Sa Qingfeng Medical Hall, anong ginagawa mong tagalinis? Diretso ka na mag-eksamen at maging doktor ka na rito. Direktor, marami pa akong kailangang matutunan. Napakarami pa. Salamat sa iyong kabutihan. Director, hindi ba't kailangan mo pang mag-host ng susunod na kompetisyon? Ah, tama. Mauna na ako. Pakiusapan mo ng mabuti si Yunlan. Dapat mong panatilihin ang ganoong talento. Xiao Yunlan, talaga bang sa bundok ka lumaki? Ang galing mo sa traditional Chinese medicine. Mukha kang professional talaga. At saka, 3 laban lang ang lahat. Madali mong napanalunan ng 2. Ngayon, ang aming Qingfeng Medical Hall ay diretsong nakapasok na. Oy. Swerteng-swerte lang. Huwag mo akong bigyan ng premyo. Sinong magbibigay sa'yo ng premyo? Oy, hintayin mo naman ako. Imbestigahan mo para sa akin ang isang tao. Kailangan ko ang detalyadong impormasyon niya. At saka, maghanda ka ng ilang tauhan para sa akin. Xiao Yunlan, di magtatagal ang pagwawagi mo. Pa, kumusta ka? Masakit na naman ba ang likod mo? Dadalhin na kita sa ospital. Ha? Ayos lang ako anak. Huwag kang mag-alala. Sandali. Hayaan mo muna akong tingnan. Anong nangyari? Kaya mo ba? Kung hindi talaga kaya, dadalhin ko na lang siya. Ito ay matagal ng pagod at paghihirap. Ang sakit ngayon ay dahil sa pilay. Maaari kong pansamantalang pahupain ito. Talaga? Totoo ba? Huwag kang magyabang ha. Magtiwala ka sa akin. May dala akong gamot para sa sugat. Payag ka bang subukan ko? Hayaan mo na si Yunlan ang sumubok. Naniniwala ako na hindi siya nagsisinungaling. Mag-ingat ka ha. Kapag ang tatay ko ay nagkaroon ng anumang problema, itigil mo agad. Dadalhin ko agad siya sa ospital. See? Ito. Talaga bang gagana ito? Huwag kang mag-alala. Sa loob lang ng ilang minuto, gagaling na si tatay. Sigurado ako. Sa loob ng kalahating taon, hindi na ito babalik. Pagkatapos nito, ipagpatuloy ang paglalagay ng ointment na inilagay ko. Sa loob lang ng kalahating buwan, magagamot na ito ng tuluyan. Bakit ang dami mong pawis? Kung hindi ito gagana, dadalhin ko muna siya sa... Huwag ninyong istorbohin si Yunlan. Itong batang ito, ang galing magtago ng kakayahan. Naloko niya. Ako. Ha? Say, gumaling ka na? Mas mabuti na. Ang pamamaraan ng pagtusok ni Yunlan ay ang matagal nang nawawalang pamamaraan ng karayom ng gumagalaw na dragon. Noong bata pa ako, nakita ko itong nakasulat sa isang lumang aklat. Saan mo natutunan ang ganitong bihirang kasanayan? Ito kasi, natutunan ko lang yan noon sa matandang si Lao Wang sa bundok. Sabi niya, ang pamamaraang ito ay mabisa sa mga pasa at pilay. Kaya sinasanay ko lang kapag walang ginagawa. Hindi ko inaasahang magagamit ko pala. Hindi lang yan nagamit. Pagkatapos ng iyong pagtusok, parang nawala ang mabigat na pakiramdam sa aking likod. Mas epektibo pa ito kaysa sa pain reliever mula sa ospital. Sabihin mo sa akin ng totoo, sino talaga ang iyong guro? Tay, hindi kita niloloko, Tay. Oo nga pala, mamaya ibibigay ko sa iyo ang ointment na iyon. Tandaan po ninyong ipahid ito araw-araw. Wala pang kalahating buwan. Ang gamot na iyon, garantisadong gagaling ng tuluyan. Ikaw. Hoy, tatay.
Kayo muna ay magpahinga ng maayos. Si Yunlan ay napagod din ngayon. Pabilisin natin siyang umuwi para maligo at magpahinga. Si. Natuto ka pang magtanggol ng tao. Yunlan, magpahinga ka ng maayos. Ngayon, salamat sa iyo. Ay naku, tatay. Isang pamilya. Ano bang salamat-salamat dyan? Kung gayon, mauna na akong magpahinga. Anak, nagkagusto ka sa kanya. Paano naman posible iyon? Dahil lang sa ang sorpresa na ibinigay niya sa akin ngayon, sobrang dami talaga. Sabihin mo, siya na galing sa bundok. Hindi lang nakakapagpahupa, ang sakit ng iyong likod. At saka, ngayon sa paligsahan ng klinika, natalo pa niya, si Fang Tianyu mula sa Tongbao Medical Hall. Ano? Ang paligsahan sa ospital ngayong araw, si Xiao Yunlan ang lumaban. Totoo ngang ang mga bayani ay lumalabas sa kabataan. Si Xiao Yunlan na to. Hindi pangkaraniwan. Pagbutihin ang pakikitungo sa kanya. Ang aming pamilyang Zhao, talagang kailangan siya. Kailan ba ako naging masama sa kanya? Huwag ka nang mag-alala ng walang dahilan. Maaga na rin ang oras. Magpahinga ka na. Si. Aray. Assistant Wang, i-upload mo ang video ng paligsahan sa medical hall ngayong araw at ipadala. Tapos, ayusin mo ng mabilis ang medical license ni Xiao Yunlan. Isa pa, i-hire mo siya bilang espesyal na empleyado ng aming kumpanya ng parmasyutiko bilang punong pharmacist. Opo. Baka. Ay dahil sa gwapo ko, nahumaling ka? Xiao Yunlan? Gaano pa karaming sekreto ang mayroon ka? Ikaw ba talaga ay galing sa bundok? Isang hindi kilalang tao? Ay, wala namang ganun karaming sekreto. At saka, bakit hindi ako pwedeng maging self-taught sa medisina? Sige na, dahil ayaw mong sabihin, hindi na kita pipilitin. Pero, ang ginawa mo para sa aming pamilya Zhao, lahat ng ito, tatandaan ko sa puso ko. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagantihan kita. Gantihan ako? Baka naman. Ikaw, masakit ba ang mata mo? Handa na ako. Simulan mo na. Anong ginagawa mo? Huwag kang magkakalat. Hindi ba't sinabi mong gusto mong magbayad ng utang na loob sa akin? Anong iniisip mo? Isuot mo na yung damit mo. Heto. Ito ang bayad ko sa iyo. Kung may iba ka pang hiling, sabihin mo lang. Hindi ko kailangan ng pera. Sana, matulungan mo akong hanapin ang may-ari ng kahong-kahoy na ito. Mukhang may koneksyon kayo Pareho pa kayong Zhao ang apelyido. Ang kahong-kahoy na ito, hindi ko pa ito nakikita dati. Wala itong kinalaman sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil nangako ako sa iyo, tutulungan talaga kita na hanapin ang may-ari nito. Si. Ngayon, tulog na tayo. Bakit kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko pa rin si Xiao Yunlan na may nakakaakit na itsura? Totoo nga kaya ang sinabi ni Papa? Nagugustuhan ko na siya? Akala ko kapatid kong lalaki, pinagtripan ko ng husto. Biglaan kang pumunta sa gabi. Ang babaeng ito, mas maganda pa siya kapag tulog.
Ikaw ang humawak sa akin ito. Zhao Ying. Aray! Bakit hindi ko naisip ito noon pa? Kaya pala ikaw pala ang hinahanap ko, ang babaeng nakatalaga sa akin. Ha? Ikaw? Bakit ka nasa kama ko? Wala akong kinalaman dyan. Kagabi, ikaw mismo ang nahulog sa kama sa kalagitnaan ng gabi. Mabait akong inangat ka. Ikaw pa ang hindi nagpapakawala sa kamay ko. Talagang wala akong kinalaman. Ako. Wala akong kasalanan. Imposible. We, hindi ka pa rin naniniwala? Tingnan mo. May ebidensya pa nga ako mula kagabi. Ikaw. Ginoong Zhao, may problema sa kumpanya. May nag-report na pinagpalit ang mga dekalidad na gamot sa mga mumurahin. Ngayon, ang mga taga Food and Drug Administration ay nagsusuri ng mga paninda sa bodega. Kailangan mong pumunta kaagad. Ginoong Zhao, kagabi lang, hindi alam kung sino ang nagkalat ng balita. Mabilis na bumababa ang presyo ng ating stocks. Mukhang hindi alam. Sino kaya ang naapektuhan natin? Gusto pa talaga nilang patayin tayo. Panatilihin mo muna ang mga taga-FDA. Pupunta na ako dyan kaagad. Anong nangyari? Sasama ako sa'yo. Wag na. Ngayon lang. Oras na para pumasok ka sa trabaho. Pumunta ka muna sa botika. See ya. Pangalawang araw pa lang ng Medical Hall Sacred Canon Competition. Itong Qingfeng Medical Hall, may namatay na. Ang malas talaga. Akala ko pa naman, ang Qingfeng Medical Hall ang dark horse ng competition na ito. Hindi ko inaasahan na itong simpleng sipon lang, nakapatay pa ng tao. Sino pa ang magpapagamot sa kanila? Huwag naman kaming madamay. Director, ano na ang kalagayan? Wala na talagang pag-asa. Ang Qingfeng Medical Hall ninyo, nakapatay na ng tao sa paggamot. May mukha pa kayong magpatuloy magbukas? Isara nyo na yan agad at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Talunan. Wala kang karapatang magsalita dito. Gago ka. Hindi ba't nanalo ka lang kahapon dahil may advance leak ng tanong? Anong ipinagmamalaki mo? Ano? Advance leak ng tanong? Ibig sabihin, dayaan yon? Kaya pala ang Qingfeng Medical Hall na laging nasa huli sa Sacred Canon Competition ay nanalo. Daya pala ang dahilan. Daya? May ebidensya ba kayo? Ebidensya? Nakita ko mismo. Kahapon, kayong dalawa. Sa sulok ng klinika, nagkakalat ka ng sagot sa pagsusulit. Wala kang basehan yan. Huwag kang magdadahilan. Ang klinika nyo, pangalan lang ang meron. Hindi na kayo hindi na karapat-dapat sa titulong manggagamot. At ito, ang ebidensya. Nagpapanggap ka pa rin. Isang hamak na utusan. Akala mo sino ka? Isang dalubhasa? Nakakabuhay ng patay? Kaya ko. Nagmamalaki ka pa. Ang taong ito, na-diagnose na namin to. Wala ng lunas. Anong kaya mong gawin para buhayin siya? Huwag mo sabihin, sa bibig mo lang, ganon? Mas mabuti pang tanggalin na nyo ang karatulan ng klinika nyo. Umayo kayo at humingi ng tawad sa pamilya. Yunlan. Huwag kang makialam dito. Hindi ba kasama ni President Zhao? Tinawagan ko na siya. Director, huwag muna kayong mag-alala. Maniwala ka sa akin. Kapag sinabi kong may pag-asa pa ang taong ito, may pag-asa talaga siya. Tungkol naman kay Zhao Ying, may inaasikaso pa siyang mahalagang bagay. Huwag kang magpakapalalo. Kung sakaling magkaroon ng problema, kahit na si President Zhao pa ang... Direktor, huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot sa lahat ng gagawin ko. Mabuti na lang. Ang lahat ng naririto ay maaaring maging saksi para sa akin. Sa paggamot na ito, kung sakaling magkaroon ng anumang komplikasyon, ako lang ang may pananagutan. Walang kinalaman ang Qingfeng Clinic. Qingfeng Clinic. Ang galing talaga ng diskarte ninyo. Isang katulong lang ang pinapanagot ninyo. Ito ba ang tinatawag ninyong dangal ng pagpapagamot? Hindi ba ito ang matagal nang nawalang gintong sinulid na karayom? Sabi-sabi, nakakapagbigay ito ng 3 pagkakataong mabuhay. Kahit na ang pasyente ay may natitirang hininga, kayang iligtas ang tao mula sa pinto ng kamatayan. Imposible.
Talagang imposible yan. Nagsasayang lang yan ng atensyon. Maliit na panlilinlang lang yan. Totoo ba? Malalaman din natin ang katotohanan. Sige, sige. Normal ang pulso. Talagang nasave siya. Ang lalim mong magtago. Ang galing mo. Basta't ligtas siya. Paano nangyari to? Sino ka ba talaga? Direktor, ang taong ito nung una, trangkaso lang talaga. Pero dahil sa ibang dahilan, kaya siya nawalan ng malay. Mayroon pa bang record ng reseta dito sa klinika? Ito yung record na ipinakuha ko dati. Ang mga gamot at dami dito. Tama talaga para sa sintomas. Totoo. Walang anumang kulang. Ang taong ito ay uminom ng ibang gamot na kontra. Kaya nabigo ang mga organo niya. Ano? Imposible. Kapag nagbibigay ng gamot ang klinika, binabalaan namin ang mga pasyente na huwag uminom ng anumang kontra sa gamot. Ang taong ito? Sino ang nagdala sa kanya dito ngayon? Siya. Siya nga. Ginoong Fang, ang isang ordinaryong tao ay hindi iinom ng maraming malamig na gamot ng sabay-sabay. Maaari ko bang itanong, paano niya nakuha ang mga bagay na ito? Ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba ako? Dumadaan lang ako, mabuti ang loob ko, kaya dinala ko siya rito. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ginoong Fang, wala pa akong sinasabi. Bakit ka kusang nagpapaliwanag? At saka, sigurado ka bang dumadaan ka lang? Kung ganoon, sabihin mo nga, bakit may mga tira-tirang gamot? Sa damit ng taong ito, na galing sa Tongbao Clinic na Han Shui Shisan, ang bagay na ito. Dapat pamilyar ka dito, Manager Pang? Ito ay Tongbao Bulwagan Medical, Han Sui Sisan, ang natirang gamot na ito. Ang Tongbao Medical Hall mo ay nagbigay ng malamig na gamot at ang mainit na gamot ni Uncle Lee ay nagkasalungatan. Kahit normal na tao, kapag kinain ito ay magkakaroon ng problema sa tiyan, lalo na pa ang pasyenteng may trangkaso. Nagbibintang ka ng walang basehan. Ang gamot na ito, kahit sino ay kayang gumaya. Pangtiyan nyo, nagsisinungaling ka pa. Sa tingin ko, ikaw ay nagalit dahil natalo ka kahapon. Kaya ngayon, gumamit ka ng masamang paraan para siraan ang aming Qingfeng Medical Hall. Ang Medical Hall Competition ay tungkol sa husay at moralidad sa paggamot, hindi sa mga masasamang plano. Manager Pang, ginamit mo ang buhay ng pasyente bilang pyesa? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa mga bagay na ito lamang, gusto mo akong siraan? Sa tingin ko, kayo ng Qingfeng Medical Hall ang nagplantang ito. Direktor, huwag muna. Dalhin muna natin ang pasyente sa loob. Kapag nagkamalay na siya, ang lahat ay malalaman natin ang totoo. Buhatin na natin siya. Pangtiyan nyo, hindi ka welcome sa Qingfeng Medical Hall. Umalis ka na agad. Isang maliit na doktor lang. Wala kang karapatang paalisin ako. At saka, hindi pa tapos ang Medical Hall Sacred Competition. Ang aming Tongbao Medical Hall ay hindi pa ganap na natalo. Tito Lee, ayos lang ba kayo? Ayos lang, ayos lang. Buti na lang at umaksyon si Yunlan, kaya na-stabilize ang kalagayan ng pasyente. Ginoong Chow, Ginoong Chow. Kasalanan ko ito. Ako ang nagmadali, kaya na-expose ang tunay mong pagkatao. Ako, Tito Lee, ayos lang. Ako, hindi ko sinasadya na itago sa'yo ito. naiintindihan ko. Naiintindihan ko naman. Ang mga problema mo, naayos na ba lahat? Ikaw ba ang nag-report sa kumpanya ko? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sa likod, sa FDA mo ire-report ang kumpanya ko. Kaya naman ang mga partner ng kumpanya ko ay nagkansela ng kontrata. Bumagsak ang stock. Ang ganitong kasuklam-suklam na bagay, maliban sa'yo, walang ibang gagawa. Jiao Ying. Akala mo ba, napakagandang dilag mo? Para gawin ko to para sa'yo? Huwag kang masyadong nagmamaganda. Ang Jiao Pharmaceuticals mo, sa ganito kaiksing panahon, ay mabilis na lumago. Sa loob noon, ilan ba ang mga kadiriang nangyari? Hindi na kailangan pang ilantad ko. Baka naman, may ibang ayaw sa'yo kaya ka ni-report. Pinaghihinalaan mo ako? May ebidensya ka ba? Ebidensya? Fang Tianyu, ang yabang mo naman. Ano? Gusto mo bang pakinggan?
Kinontak mo ng palihim ang partner ng kumpanya namin? Akala mo perpekto ang ginawa mo. Sa totoo lang, may butas din. Mga matatandang to, nag-record pa. Mali ba ang ginawa ko? Ang kompetisyon ng klinika ngayon, kailangan kong manalo para umasenso pa ang Tongbao Clinic. Pero hindi yon dahilan para maghain ka ng peking reklamo. Hemp. Simula nang kunin mo, Jiao Ying, ang Jiao Enterprises, kontrolado mo na halos lahat ng merkado ng gamot sa Spring City. Kahit na ang Qingfeng Clinic ay hindi gaanong magaling, laging nakakalamang sa iba naming klinika. Binigyan mo ba kami ng pagkakataon? Nagdadahilan ka lang. Dahilan? Katawa-tawa. Tanungin mo ang mga narito. Sino ang hindi nagkukubli sa ilalim ng Zhao Pharmaceuticals? Jiao Ying? Isang malamig na negosyante ka talaga. Hindi ka karapat-dapat magpatakbo ng klinika. Fang Tianyu, huwag ka nang magkunwari. Ito ay purong kawalan ng kakayahan at inggit. Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka. Asawa ko siya. At siya rin ang may-ari ng Qingfeng Clinic. Isa pang may-ari. Paano siya nawalan ng karapatang magsalita? Hindi ba sinabi mo na ang relasyon nating dalawa hindi dapat ipaalam? Hindi pa ako ganoon kaduwag na kahit sinong tao ay makakapanakit sa lalaki ko. Ano? Sabi mo, itong katulong ang asawa mo? Jiao Ying, huwag mong ipagtanggol siya at lokohin kaming lahat. Ako, si Jiao Ying, hindi kailanman nanloloko ng kahit sino. Hindi lang siya asawa ko, kundi siya rin ang espesyal na hinirang na punong doktor ng Zhao Pharmaceutical Enterprise. Ang dami palang nagawa niya sa maikling panahon. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging mahalaga. Ginong Fang, sa puntong ito, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Umalis ka na. Gustong-gusto mong sumuko ako? Imposible. Kapag nakausap ko na ang head ng Southern Pharmaceutical. Ang maliit na Jiao Pharmaceutical, isang salita lang ang kailangan para mabangkarota. Hintayin nyo, magmamakaawa kayo sa akin. Kumusta? Ginoong Jiao, kakakuha lang ng balita. Ang head ng Southern Pharmaceutical ay dumating na sa Spring City 2 araw na ang nakalipas. Ano? Jiao Ying, tapos ka na. Sa kritikal na panahong ito, ang Jiao Pharmaceutical ay binabantayan ng FDA. Huwag ka nang umasa na makipagtulungan sa Southern Pharmaceutical. Mukhang ang Diyos sa huli, sumama ka rin sa akin. Fang Tianyu, huwag kang magyabang bago matapos ang lahat. Lahat ng bagay, may pag-asa pa. Huwag kang mag-alala. Kumpanya ng gamot ng Zhao. Talagang walang mangyayari. Kung talagang hindi kaya, babalik ako sa Tianyan Sect. Hindi naman siguro kayang gawin ng matanda ito. Kanyang mismong estudyante. Hindi niya papabayaan ang asawa niya, di ba? Panaginip lang yan. Jiao Ying, sa gawa ko, ipapakita ko sa iyo. Pinili mo ang batang ito. Ito ay isang pagkakamali. Ako lang ang pinakaangkop para sa iyo. Kalokohan. Sumusubok ka pa rin kahit walang pag-asa? Katawa-tawa. Ang pakikipagtulungan ng Southern Pharmaceutical Enterprise, akin na yan. Sa tingin ko, ikaw ang katawa-tawa. Gising ka na. Umuwi ka na at magpahinga. Hindi na kailangan. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Maraming salamat sa pagligtas ng buhay ko. Bagamat wala ako sa sarili kanina, malinaw pa rin ang isip ko kung hindi dahil sa inyo. Patay na sana ako. Walang anuman. Pero sa susunod, huwag ka nang basta-basta kumain ng kung ano. Ang tigas talaga ng buhay mo. Nakaligtas ka pa, Lolo. Payo ko sa'yo, humiga ka na lang. Huwag kang makialam sa mga gawain ko. Baka himatayin ka na naman. Siya nga pala, ang hamarang sa akin sa daan. Sabi niya may promo ang klinika at may libreng pampalakas. Akala ko ba, napakasama pala ng ugali mo. Muntik ka nang makapatay. At hindi ka pa nagsisisi. Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Isang matandang tulad mo, ang lakas ng loob mong pagsabihan ako? Hindi mo ba ako kilala? Sino ka ba? Anong karapatan mong magtanong sa akin? Umalis ka na. Fang Tianyu, huwag kang magmalabis. Kanina pa, muntik mo nang ikamatay ng matandang ito. Ngayon, wala ka man lang sinabing pasensya na? Sige na nga, baka naman, gusto mo pa bang makipag-away? Ginoong Jiao, huwag kang magalit. Sa ganitong klaseng tao, ako na ang bahala sa kanya.
Ito ang espesyal na token ng namamahala sa Southern Pharmaceutical. Kanina mo sinabi, Ginoong Zhao. Na isang salita ko lang, babagsak ang Zhao Pharmaceutical. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, paano ko nga ba sasabihin? Ikaw ba ang mula sa Southern Pharmaceutical? Ako ang namamahala sa Southern Pharmaceutical. Ako ay ang kanang Huang. 2 araw na ang nakalipas nang dumating ako sa Spring City. Una kong tiningnan ang mga bill ng Zhao Pharmaceutical at kalidad ng mga halamang gamot. Lubos na sumusunod sa pamantayan. Pagkatapos, pumunta ako sa Qingfeng Clinic. Balak kong suriin ang kakayahan ng mga doktor doon. Pero hindi ko inaasahan na makikita kita sa daan. Fang Chanyu, sa tingin mo ba talagang makakapagtago ka? Dito, kung paano mo ginaya ang mga tauhan ng Qingfeng Medical Clinic para bigyan ako ng gamot, lahat ng proseso, pati ang mga natirang gamot, ipinaimbak ko na. Maghanda ka sa demanda. Ang pamamaraan ng pagturok ni Dr. Xiao. Kahit hindi ko ito nakita ng personal, pero sa loob lang ng ilang minuto, napigilan ng lumang sakit sa puso ko. Talagang kamangha-mangha. Hindi ganon. Ang kakayahan ko sa medisina, kailangan pang pagbutihin. Hindi, Dr. Zhao. Napakamapagkumbaba ninyo. Kung malaman ito ng aking guro, ang gulo na ginawa ko, siguradong pagagalitan niya ako. Ang Southern Pharmaceutical ay makikipagtulungan sa Zhao Group. Ang kontrata, pipirmahan ko na ngayon. Hindi lang iyon. Irerekomenda ko pa sa punong tanggapan. Gawing ang kay Zhao ang magiging tanging supplier ng gamot. Kung ganoon, Ginoong Huang, tayo ay magandang pakikipagtulungan. Ginoong Huang, hindi niyo pwedeng gawin to. Hayaan ang Zhaos na maghari sa Chuncheng para ipilit sa amin na iba pang mga klinik na wala nang matirhan. Pinag-aalinlangan mo ba ako? Hindi naman po. Ginoong Huang, aminado ako na nagkamali ako sa inyo noon. Pero ngayon, ayos naman kayo, di ba? Hinihiling kong siya at ako ay muling maglaban. Ang mananalo ang makikipagtulungan sa inyo. Fang Tianyu, dahil lang sa ginawa mo kanina, wala kang karapatan na banggitin pa ang tungkol sa kompetisyon. Mga kasama, Payag ba kayo? nahayaan ang Qingfeng Clinic dahil sa espesyal na koneksyon na maghari sa Chuncheng, ang medical festival ay dapat patas na kompetisyon. Bakit sila ang makakuha ng kontrata? Ikaw. Siye, labanan na yan. Kung lalaban tayo, labanan natin. Bulag na pagsusuri at paggawa ng reseta. Itakip ang mga mata. Batay lamang sa pasyente. Pagsasalaysay ng sintomas at pulso. Agad na gumawa ng reseta. Hahatulan ni G. Huang. Paano? Shh! Hindi ba ito masyadong mapanganib? Ano ang nangyayari? Ayaw na ni G. Fang! Sige, labanan na. Ano ang hindi ko kayang gawin? Kung gayon, sige na, hayaan mo akong maging pasyente. Ang taong ito, madalas na pagpalpit ng puso, madalas na pagpapawis sa gabi. Ang tinatawag na kakulangan ng sustansiya ng puso. Dapat gamitin ng madalas. Tianwang buksinda na may dagdag bawas. Bilisan mo, hintayin kong aminin mong talo ka. Fang Tianyu, huwag kang masyadong magyabang. Akala mo ngayon pa lang, panalo ka na ba? Hindi ba tama iyon? Kaming mga nagpa-practice ng medisina, pinahahalagahan ko ang karanasan. Mas marami na ang mga pasyenteng nakita ko kaysa sa kinain niya. Kailangan lang ng kaunting pagtatanong para malaman ang kalagayan ng pasyente. Hindi siya katulad ng isang batang tulad niya. Siye, hintayin natin ang mangyayari. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala rin ako sa sarili ko. Kamakailan, parati ka bang nahihirapang huminga sa dibdib? Minsan ay may kirot na nararamdaman? Lalo na sa madaling araw, lumalala ang sakit? Ikaw bata, ang galing mo. Ang sakit mo? Hindi dahil sa kulang sayin ng puso, bara sa mga ugat ng puso dahil sa namuong dugo. Kung gagamit ka ng Tianwang Bushindan, lalo lang lalala ang sakit mo. Boo! Kalokohan! May palpitation at night sweats siya. Paano naging namuong dugo yan? Ni hindi ka man lang nagmulat ng mata. Hula-hula lang yan. Pakiusap, tingnan ng dila. Talagang tanda ng pamumuo ng dugo. Ikaw,
Halos mali ang diagnosis. Ang taong ito, ang galing pala niya sa pagsusuri. Hindi ko ito narinig noon. Ngayon, nakuha ng Qingfeng Medical Hall ang oportunidad. Hoy, hindi mo ba narinig? Ito ang asawa ni Amot Sao. Nagpakasal silang dalawa. Baka ito ay pagsasama ng dalawang malakas. Paano natin malalaman? Ano pa ang masasabi mo, Fang Tianyu? Kung ayaw mo na magpatuloy sa pagpapahiya, umalis ka na agad. Amo Huang, pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Lahat ay kasalanan ko. Pakiusap, patawarin ang Tongbao Medical Hall. Huwag mo akong idemanda. Fang Chanyu. Ang medisina ay tungkol sa paggalang at pagprotekta sa buhay. Pagliligtas ng mga nasa panganib at pag-aalaga sa mga may sakit. Kahit ang pinakapangunahing prinsipyo ay hindi mo kayang panindigan. Itong klinika mong ito, para lang ba magpatuloy sa panloloko sa mga tao? Ginoong Huang, salamat po sa inyo ngayon. Dahil sa husay ni Dr. Xiao at sa integridad ng Zhao Pharmaceutical Enterprise, nalutas ang problema. Ginoong Zhao. Dr. Xiao. Ngayon, ang ating Qingfeng Clinic ay talagang nakabawi na ng dangal. Ito ay resulta ng pagsisikap ng ating lahat. Tungkol sa kontrata, ipinaprepare ko na sa aking assistant. Madadala na ito mamayang hapon, ang Zhao Pharmaceutical Enterprise. Dr. Xiao, nais po sana naming malaman kung payag kayong maging espesyal na consultant ng Southern Pharmaceutical Enterprise. Nais po sana naming anyayahan kayo na regular na magbigay ng gabay sa aming team ng mga doktor. Subukan ko na lang. Pero baka sa Chongqing lang ako manatili. Walang problema. Ang mahalaga sa amin ay ang iyong kakayahan sa medisina. Ilabas siya. Xiao Yunlan. Zhao Ying. Hindi ko kayo palalampasin. Karapat-dapat. Kung may lakas ka, subukan mo ulit. Handa ako anumang oras. Pa, tingnan mo ito. Ito ay ibinigay sa akin ni Xiao Yunlan. Sabi niya, hanapin ang may-ari ng kahong ito. Ito ay... ganun pala. Kaya pala. Xiao Ying, ikaw at si Xiao Yunlan, talagang may pagkakataon. Anong ibig sabihin yan? Itong kahon. Sa amin talaga ito galing. Noong bata ka pa, nawala ka sa bundok, muntik ka nang mahulog sa bangin. May isang batang lalaki ang nagligtas sa'yo. Bilang pasasalamat, napagkasunduang magpakasal ang mga anak nila. Napagkasunduan, pagkalipas ng 20 taon, magkakasal ang dalawang pamilya. Sa tingin ko, si Xiao Yunlan ang napagkasunduang mapapangasawa mo. Oo nga pala. Yung hinahanap mo noon yung babae, may balita na ako. Talaga? Saan? Hindi pa sigurado. Pero, wala ka bang sasabihin sa akin? Ano pa bang masasabi ko? Oo nga pala. Si Boss Huang nakapagplano na sa Spring City na magtayo ng mas malaking pabrika ng gamot. Ako ang pinapangasiwa niya. Sa hinaharap, makakapanatili na ako sa Spring City. Iyon ba ang ibig mong sabihin? Bahala ka. Bibili lang ako sa unahan. Hintayin mo ako dito. Huwag ka nang magtago. Lumabas ka na. Xiao Yunlan. Sinabi ko na sa iyo, nababayaran mo ito. Ngayon, gagawin ko na mawalan ng silbi ang mga kamay mo. Tingnan natin kung paano ka pa magpapagamot. Bago ka pa dumating, hindi ka ba nagtanong tungkol sa balita sa akin? Ganito ka pala kagustong sirain ako. Nakakatawa talaga. Tigilan mo na ang mga salita mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi yan epektibo sa akin. Ikaw? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Pero ikaw, Fang Tianyu, dapat mong pagbayaran yan. Kung malaman to ng master ko,
na ang isang tunay na estudyante ng Tianyan sect ay nang aapi ng ordinaryong tao dito, malamang pagagalitan na naman ako. Estudyante ng Tianyan sect. Mahal, bakit ka bumalik? Mukhang matagal mo nang alam na ako ang kasunduan mo sa kasal. Sinusumpa ako, hindi talaga. Ako rin, nung araw na yon, nang tayo'y magkatabi sa kama. Nakita ko lang yung birthmark mo kaya ako natiyak kung sino ka. Alam kong hindi mo ko kayang lokohin. Siyempre naman, tinuruan ako ng master ko na dapat sundin ang bawat utos ng asawa at laging samahan siya. Ngayon, talagang nahuli na kita.